investigating the deaths of 3 Filipino fishermen killed on Monday in a maritime incident in the South China Noong Sea. October 2, binangga ng isang oil tanker na barko ang bangka ng mga Pinoy na nagresulta sa pagkamatay ng 3 mangingisda habang 11 sugatan at nakaligtas. Ang insidente ay naganap sa West Philippine Sea. May 85 nautical miles ang layo mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kasama sa 3 nasawi si Dexter Lodencia, ang may-ari at kapitan ng barko. Nitong Lunes ay pumalaot ang FB Darin fishing vessel sa West Philippine Sea para maghanap buhay. Sakay ang 14 na mangingisda, subalit 3 sa kanila ang hindi na nakauwi ng buhay. Dinala sa Infanta Pangasinan ang mga labi. Ayon sa mga nakaligtas, binangga ng isang barko ang kanilang bangka na nagresulta ng pagkawasak at pagkataob pa ng sinasakyan nila. Saktong tumama po siya sa amin. Tapos po yun, bigla lang po kami tumaob. Ang 3 biktima ay natrap sa loob at nalunod. Nagtulong-tulong ang 11 na mangingisda na maiuwi ang labi ng kanilang kasamahan. Sama-sama na tayong uuwi, patay o buhay, basta makita ang pamilya. Sabi ni Darwin Mejia, isang mangingisdang nakaligtas. Matapos mabangga ay hindi pa sila tinulungan ng barko. Makikita ring umiiyak ang kinakasama ng nasawing si Dexter Lodencia. Ayon sa kanya, nananawagan silang aksyonan ang nangyari at mapanagot kung sino ang dapat managot, sabi ni Eileen Samarita. Sana naman po makipagtulungan kayo dahil kawawa naman po yung mga naiwan at nasawi. Dagdag naman ni Ronaldin Carvajal, kapatid ni Romeo Mexico Jr., ang isa sa mga nasawi. Ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson na si Armando Balilo, ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan. Pero sinabi rin na ang Pacific Ana, isang crude oil tanker na nakarehistro sa Marshall Islands, ang barkong nakabangga sa fishing boat. Makikita sa monitoring system ng PCG na ang crude oil tanker Pacific Ana ang nag-iisang barko na dumaan sa lugar. Inaalam ng PCG kung sinadya ang pagbangga at kung hindi rin tinulungan matapos masagasaan ang mga mangingisda. Dagdag pa nito, hindi raw nakita ng Philippine boat ang papalapit na foreign vessel dahil sa masamang panahon na nagresulta ng pagtaob ng maliit na bangka. Labis namang ikinalulungkot ng Presidente ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkamatay ng 3 mangingisda. Sinisiguro niya sa mga pamilya ng yumao na pananagutan ng gobyerno niya ang mga may sala sa unfortunate maritime incident na ito. Let us allow the PCG to do its job and investigate, and let us refrain from engaging in speculation in the meantime, sinabi ni Marcos sa social media platform na X o dating Twitter, dahil iniimbestigahan pa raw ang pangyayari. Tigilan daw ang mga ekspekulasyon o ang pagtalon sa mga konklusyon. Nagbigay din ng pakikiramay ang mga senador katulad ni Senator Juan Miguel Zubiri. Matatanda ang mainit ang tensyon matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang 300-meter barrier na nilagay ng China malapit sa Scarborough Shoal para hindi makapasok ang mga Pilipinong mangingisda. Giit naman ng United States, ang buong suporta nila ay nasa Pilipinas at sinabing tutuparin ang kasunduan at commitment nitong dedepensahan ng kaalyadong bansa kung aatakihin ito. Totoong nakakalungkot na pangyayari ito para sa Pilipinas. Sana'y tumindig at panugutin ng gobyerno ang mga may sala dahil parang hindi naman talaga aksidente ang nangyari. Matapos mabangga, hindi man lang tinulungan at iniwan lamang. Ipinapahatid ng Wowmazing Stories ang pakikidalamhati at pakikiramay sa mga nawalan at sa bansang Pilipinas na sana'y makuha ng pamilya nila, ng mga Pilipino at ng Pilipinas ang totoong hustisya. Kayo mga ka-Wowmazing, ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section.